Sinasabi na isa sa mga tanda sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, ay magkakaroon ng tagtuyot. Sa sobrang tindi ng panahon ngayon, ito ay maaring magdulot ng matinding tagtuyot. Ito na kaya ang sinasabi na tanda ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito ang mga bagay na ating aalamin sa video na ito. Kaya naman kung nais mo itong malaman, ay panuurin mo ang video na ito hanggang dulo upang nang sa ganon ay iyong malaman at maunawaan kung ang matinding init ng panahon ngayon na maaari magdulot ng tagtuyot, ay isa na kaya sa mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Hesus, sa muli niyang pagbabalik. Kaya naman alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Sinasabi na isa sa mga tanda sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, ay magkakaroon ng tagtuyot na maaring magdulot ng pagkauhaw. Ito kaya ay tumutukoy sa physical na tubig na siyang nagbibigay ng pamatid-uhaw. Anong pagkauhaw ang tinutukoy ng salita ng Diyos? Para ito ay ating malaman, basahin natin ang propesya sa Amos chapter 8 verse 11. Sinabi ng Panginoong Diyos, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Amen. Dito ay sinabi mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tubig na siyang buhay na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 32 verses 1-2. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan na ang tinutukoy na tagtuyot or uhaw na binanggit ay pagkauhaw sa salita ng Diyos, pagkauhaw sa tamang kaunawan at understanding sa tunay na kalooban ng Diyos, dahil sinasabi na may panahon na ang salita ng Diyos ay sarado, kaya walang sinuman ang makakaunawa nito. Basahin natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 29 verses 11-13, ang kahulugan ng lahat ng pangitain ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa taong nakakaunawa, ang sasabihin niya ay, ayoko, hindi ko mababasa sapagkat nakasara. Kung ipababasa mo naman sa hindi marunong bamasa, ito ang isasagot sa iyo, hindi ako marunong bamasa. Sasabihin naman ng Diyos, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang, subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Amen. Nalaman po natin na mayroong panahon na ang salita ng Diyos ay nakasara or walang nakakaunawa, kaya basahin man ito ninyo man ay walang nakakaunawa. Kung ito ay hindi nauunawaan nino man, kinakailangan ba na ito ay i-interpret ng tao, na gamit lamang ang kanilang sariling kaisipan? Hindi tama. Kaya dito lumabas ang men's teaching or katuruan na nagmula lamang sa kaisipan ng tao, dahil sa hindi nila hinintay ang itinakdang panahon na ito ay ipapaunawa ng Diyos, dahil kung ang salita or Biblia ay isinara ng Diyos, ay siya rin ang magbubukas nito or magpapaunawa gamit ang kanyang lingkod. Basahin natin ang nasusulat sa Habakkuk chapter 2 verses 2-3, ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon, at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin na kung isinara ng Diyos ang Biblia or itinago through parable at hindi maunawaan ng tao, ngunit ito ay kanya ding ipapaunawa sa takdang panahon na kanyang itinakda. Kaya hindi kailangan na i-interpret ang salita ng Diyos kung ito ay sarado or itinago niya in parable, dahil ang Diyos din mismo ang magpapaunawa nito sa atin sa tamang panahon. Gamit ang tao, na kanyang gagamitin para ipaunawa ang mga bagay na talinghaga. Amen. I hope and pray na naunawaan na natin kung ano ang pagkauhaw na binanggit sa isa sa mga tanda ng muling pagparito ng Panginoong Hesus. Ito ay ang pagkauhaw sa tamang kaalaman at kaunawan sa salita ng Diyos na itinago through parable. Kaya naman upang malaman at maunawaan natin ang mga bagay na talinghaga, sama-sama natin itong alamin at pag-aralan gamit lamang ang salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Register na admission para sa mga interested na makapag-aral ng salita ng Diyos is ongoing. Thank you and God bless.